Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay naiinis na napapasabi ang tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace na ang isang ito ay labis na napakalakas. Kaya naman matapos na titigan nito si Qian Yuwun, ay napasabi siya na ang taong ito ay nasa labis na kakaibang level na, kaya naman ay ano na ang kanyang gagawin pa ngayon sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Nang bigla naman na malakas na nagutos ang Blade Mastery Sect Leader na si Bayuk Ryu sa kanyang mga kasamahan sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na agad na paslangin ang ating bida, kaya naman ay agad na nagsisugod ang mga ito. Sa isip naman ni Qian Yuwun na ang mga ito ay halos nasa evolutionary realm o higit pa, ngunit nang magawa ng mga ito na makarating sa kanyang kinaroroonan, ay agad naman itong umiwas sa kanilang mga atake dahil sa napansin niya na ang ginamit ng umatake ay hindi ang martial arts ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Nang bigla naman itong may naramdaman na papaatake mula sa kanyang likudan, kaya naman ay agad niya itong hinarap, at nang magtama ang kanilang mga kamao sa isa't isa, ay bigla naman na may lumabas ditong espada, upang agad na maputol ang isang braso ng umatake. Sa nangyari ay nabibigla naman na napasabi sa isip si Bayuk Ryu sa kanyang sarili na anong mayroon sa armor ng isang iyon at kung bakit bigla na lamang na naging espada ang kamay nito. Nang bigla naman na ginamit ng ating bida ang kanyang void capture technique, at mabilis na kinuha ang mga kasamahan nito, at agad na pinaguntog, upang magawang masira ng kanilang mga suot na maskara. Matapos nakuhanin ni Qian Yuwun ang isa, ay napasabi naman siya dito na ang isang ito ay mukhang kinokontrol lamang, nang bigla naman itong naalala ang sinabi ng anak ng dating Palace Master ng Northern Sea Ice Palace, at ayon dito ay ang dating pinuno ng demonic cult, ang Supreme Heavenly Demon ay nakasuot din ng bakal na maskara kagaya ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay matapos na masaksihan ni Bayuk Ryu ang mga nangyari ay galit itong napasabi sa kanyang mga kasama na kung ano pa ang kanilang ginagawa at kung bakit hindi pa sila umatake lahat. Dahil dito ay agad naman silang nagsisugod sa kinaroroonan ng ating bida, ngunit habang papasugod ay inutusan naman ni Qian Yuwun ang nanomachine na i-scan ang mga muka ng mga ito, at tignan kung isa ba sa mga ito ang Supreme Heavenly Demon. Habang ginagawa naman ito ng nanomachine ay matagumpay naman sa pagilag ang ating bida sa ginagawa ng mga ito na pag-atake sa kanya. Nang bigla naman na sinabi ng system na hindi niya magawang makilala ang kung sino na wala ang pagkakakilanlan sa kanyang database, sa nangyari ay malungkot naman na napasabi si Qian Yuwun na hindi niya din alam kung ano ang itsura nito. Kaya naman dahil sa nangyari ay napagdesisyonan na ng ating bida ang umatake sa kanila. Dahil sa tingin niya ay wala sa mga ito ang dating pinuno ng demonic cult. Matapos ay agad naman na binetuhan siya ng mga sandata ng mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect mula sa malayo, upang agad siyang mapasalag, kaya naman nang matapos, ay agad nitong kinontrol ang lahat, at matagumpay na naibalik sa kanila ang mga atake. Naiinis naman si Qian Yuwun dahil sa nangyari at mukhang sa tingin niya ay kailangan niyang suriin isa-isa ang mga martial arts ng mga ito, dahil kailangan niyang matukoy kung sino sa kanila ang gumagamit ng Heavenly Demon Sword Art. Sa kabilang banda naman ay habang nasasaksihan ng pinuno ng Moyong Clan ang mga nangyayari sa kinaroroonan ng ating bida, ay gulat itong napapasabi na alam na niya na ang Demon Lord ay isang halimaw. Ngunit ang armor na suot nito ay labis na nakakamangha. Nang bigla naman siyang tinanong ng General Strategist na kung nakita ba niya ang ginagawa ni Qian Yuwun, dahil hindi man lamang ito gumamit ng kahit ng kanyang internal energy upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga pag-atakeng iyon sa kanya. Sa kabilang banda naman ay hindi makapaniwala si Bayuk Ryu sa kanyang nakikita, dahil sa nagawa lamang napaslangin ng isang iyon ang kanyang Demon Iron Squad ng ganun lamang kadali. Kaya naman ay habang abala ang ating bida sa pagharap sa natitira pa niyang mga tauhan, ay mabilis itong naghanda upang tumakas na sa lugar. Sa kinaroroonan naman ng mga miyembro ng Murem Alliance, ay sinabi ng General Strategist sa pinuno ng Moyong Clan na ito na ang kanilang magandang pagkakataon, dahil habang abala ang Demon Lord sa pagharap sa mga natitirang miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay maaari na silang tumakas, na agad naman itong sinang-ayunan, na maging sa kabilang banda naman sa grupo ng Northern Sea Ice Palace ay pareho din ang kanilang naiisip na plano kagaya sa mga miyembro ng Murem Alliance. Agad naman na napansin ito ng ating bida, kaya naman ay habang papatakas ang mga ito,
ay mabilis naman na nagpadala ng signal si Xian Yuwon sa di kalayuan, upang agad na mapahinto ang mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman na may kung sino sa di kalayuan ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. At nang magawa na nitong makalapit, ay napasigaw naman ang Moyong clan leader na ito ay ang Dark King, kaya naman nang maramdaman siya ni Xian Yuwon ay agad siya nitong tinawag. At sinabi na ang Merm Alliance ay nagawang sirain ang kanilang pakikipag-alyansa dahil sa pagkaganid at sinubukan na kuhanin ang kung anong sa kanya, kaya naman ay nag-utos ito na pasukuan ang lahat, at paslangin ang kung sinong magnanais na manlaban. Sa nangyari ay galit naman na napasabi ang pinuno ng Moyong clan na kung sino ba sila upang gumawa ng pagpaslang, ngunit hindi naman sila sinagot pa ng Grand Guardian bagkus ay pagkatapos na sang-ayunan ang iniutos ni Xian Yuwon, ay agad naman silang naghanda upang makipaglaban. Sa nakitang ito naman ng Moyong clan leader ay napasabi ito sa kanyang isip na hindi maganda ang nangyayari ngayon, dahil ang Dark King at ang Six Swords Troop ay nasa kanilang harapan, habang ang kanilang pinuno naman ay nasa kanilang likudan, ngunit kung hihingi sila ng kapatawadan kay Xian Yuwon at tulungan ito, ay maaaring magawa nilang maresolba ang sitwasyon nila dito. Nang bigla naman na sumigaw ang tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace at sinabihan ang lahat na huwag silang matakot, dahil lilinisin niya ang kanilang dadaanan, kaya naman ay agad nitong tinawag ang kanyang mga tagasunod upang makipaglaban. Sa nangyari ay mabilis naman na sumugod dito ang Grand Guardian, na sinabayan din ng tumatayong Palace Master, kaya naman nang magpang-abot ang pag-atake ng dalawa, ay sa isip ng tumatayong Palace Master, ay anong sinasabi ng mga ito na pabagsakin sila at paslaningin kung naisin nila ang manlaban, at kahit isa pa sila sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Zhongyuan, ay ang mga ito ay nasa sakop ng kanyang teritoryo ngayon, at mukhang labis silang minamaliit ng kanilang Demon Lord. Nabahala naman ang pinuno ng Moyong clan sa pagkilos na ginawa ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace, ngunit sinabihan naman siya ng miyembro ng hukbo nito na ang kanilang tumatayong Palace Master ay isang Martial Master na nasa Mystic Realm, at siya ay kasing lakas ng 5 strongest Martial Master ng mga taga-Zhongyuan, dahil sa nangyari ay agad na din na sumugod ang mga kasamahan ng ating bida sa demonic cult. Habang pinagmamasdan naman ng General Strategist ang mga nangyayari sa paligid, ay napapasabi ito sa kanyang sarili na kung makikipaglaban sila sa masikip na lugar na kagaya nito sa dami ng bilang nila ay may pag-asa silang manalo, nang bigla naman itong napasabi ng hindi maaari, dahil ito na ang magandang oportunidad para sa kanila na makatakas, at titiyakin niya na tanging ang master ng Moyong clan at siya lamang ang magagawang makatakas sa lugar na ito habang abala ang lahat, kaya naman ay agad nitong tinawag ang pinuno ng Moyong clan upang pasunurin sa kanya. Sa hindi niya inaasahan ay nagulat ito dahil sa buong tapang na sinabi ng pinuno ng Moyong clan na bakit nila iisipin ang salitang pagsuko nang hindi man lamang nagagawa ang lumaban, kaya naman ay tutulong siya sa mga ito. Sa nakitang iyon naman nila Baekgi at ni Heobong, ay masayang naghanda ang mga ito at napasabi na magtutungo na sila sa labanan, ngunit bigla naman silang pinigilan ng kung sino sa kanilang likudan. At masayang-masaya na napapasabi na siya na si Mungmu na isang council elder ng demonic cult, ay ang bahala na umasikaso ng lahat sa lugar na ito. Kaya naman nang makalapit ito sa lugar ng labanan, ay agad naman itong sinalubong ng pag-atake ang papasugod na pinuno ng Moyong clan, upang agad itong mapadepensa. Sa nangyari ay naiinis naman siya dahil ang kanyang katapat ngayon ay ang kilala sa buong Guizhou na si Mungmu, at tanyag sa bansag bilang ang Dream Swordsman Mungmu. Habang nakikipagpalitan naman siya ng mga pag-atake laban sa clan leader ng Moyong clan, ay masaya itong napapasabi na ito talaga ang hinahantay niya mula ng umpisa pa lamang na napunta sila sa lugar ng Northern Sea Ice Palace. Sabi pa nito na ito ay ang kanyang pinakapaboritong parte sa lahat, ang kung sino sa kanila ang magagawang manalo, ay siyang may karapatan na makalabas sa lugar na ito ng buhay. Sa kabilang banda naman ay buong lakas na nakikipaglaban ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace sa kanyang katapat, na madali lamang na naiiwasan ito ng Grand Guardian, at mabilis na nakapunta sa likuran nito. Kaya naman ang magawa niyang makapagbigay ng pag-atake dito, ay agad naman na napadepensa ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace.
Matapos naman na magawang mapawalang bisa ang pag-atakeng iyon ng Grand Guardian, ay agad naman niyang pinasabog ito sa harapan niya, upang mabilis na kumilos papasugod, at magbigay ng ice palm technique. Ngunit nang papalapit naman ito sa katawan ng Grand Guardian, ay mabilis naman niyang naramdaman ito, kaya naman ay sa maikling oras na mayroon siya, ay nagawa nitong makaiwas, at magawang makalayo sa kinaroroonan ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace. Sa nangyari ay nagtataka naman ito at napapasabi sa kanyang isip na hindi maaaring magawa ng isang iyon na maiwasan ang ganong kalapit na pag-atake, at mukhang hindi siya tatawaging God of Wind ng para lamang sa wala, dahil ang kanyang bilis at reaction time ay totoong nakakamangha. Sa isip naman ng Grand Guardian ay naiinis itong napasabi na kahit ang makalapit lamang sa isang iyon ay nagawang mapayanig ang kanyang buong katawan, at ang ice energy nito ay ang magpapatunay na hindi lamang nito nagawang makuha ang kanyang kasalukuyang posisyon ng dahil lamang sa pamumulitika. Matapos naman ang kaunting katahimikan sa pagitan nilang dalawa, ay agad naman na inalis ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace ang kanyang suot, at agad na inihanda ang kanyang pinakamalakas na teknik, at ito ay ang Divine Ice Jade Technique, 8th level, na agad din na sinabayan ng Grand Guardian sa pamamagitan ng pagpapalabas ng malakas na aura bilang kanyang paghahanda. Sa nakitang iyon naman ng mga kasamahan ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, ay napasabi ang mga ito na kung hindi ba ang ginawa nito ay ang rurok ng Divine Ice Jade Technique, at labis siyang namamangha sa nangyayari, at ganun din sa parte ng mga miyembro ng demonic cult, dahil sa napasabi din ang mga ito na mukhang ang Grand Guardian ay inipon ang kanyang buong lakas para sa paghaharap nilang ito. Matapos naman na makapaghanda ng dalawa, ay napasabi naman ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace na ngayon ay wala ng lugar para sa pagsusubok o pagpipigil ng kanilang mga lakas, dahil sa kailangan na nilang tapusin ito ngayon na mismo, siya na bilang ang Dark King. Sa lugar naman ng ating bida, ay abala pa din ito sa pagharap sa mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at nagpapatuloy sa paghahanap sa nawawalang dating pinuno ng demonic cult. Nang bigla naman na muling may sumugod sa kanyang mga miyembro nito, upang mabilis siyang mapadepensa, sabi nito na halos 3 mga teknik pa lamang ang nakikita niya sa mga ito, ngunit wala pa ni isa sa kanila ang gumamit ng Heavenly Demonic Sword Art at halos nasuri na niya ang kalahati sa kanila. Nang bigla naman na may umatake sa ating bida mula sa kanyang likudan habang abala ito sa pagharap sa ilang miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na matagumpay naman na tumama sa kanya. Nang matapos itong umatake sa ating bida, ay nagulat naman ito nang sinabihan siya ni Xian Yuwon na kung tama ba ang kanyang nakita, na ito ay gumamit ng fist art technique, dahil kung ganun ay hindi siya ang kanyang hinahanap sa hanay nila. Nang bigla naman na may kung ano ang lumutang mula sa kanyang itaas, at gamit ang pagkumpas ng ating bida, ay agad naman itong nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Dahil doon ay mabilis naman itong kumilos upang magawang iwasan ang pag-atakeng iyon ni Xian Yuwon, ngunit nagawa naman siya nitong habulin saan man siya magtungo. Nang bigla naman na may umatake sa ating bida, upang magawang maputol ang kanyang pagkontrol sa kanyang teknik, kaya naman ay bigla na lamang itong nawala, ngunit dahil sa tumama ang maliit na parte nito sa kanyang maskara, ay nagawa naman niyang mabasag ito, at mula dito ay lumabas ang isang imahe ng matanda. Matapos naman na matanggalan ito ng maskara, ay nagtataka naman ang ilan na nakakakita sa kanya dahil sa biglaan na lamang itong napahinto at hindi na kumilos. Nang bigla naman siyang nakilala ng anak ng pinuno ng Moyong clan na si Moyong Yu at gulat na napasabi na ang isang ito ay si Master Gujong, na hindi naman na makapaniwalang napapatanong ang mga kasamahan nito na kung totoo ba ang kanyang sinasabi na kung ito ba talaga ang dating pinuno ng mga monghe ng Shaolin, ang kilalang si Master Gujong. Ngunit bago yan ay nais ko muna kayong ipakilala sa sponsor ng ating video, at ito ay ang X-World, na kung saan ay maaari kayong makatanggap ng $4 sa inyong unang top-up. Ito ay isang play to earn up na pwede kayong kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng inyong mga paboritong games, at ang kailangan nyo lamang gawin ay ang mag-ipon ng tinatawag na build tokens, na trade mo sa USDT, at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa. Maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Ang una ay ang mga pets na nakakapag-generate ng mga build tokens na libre mo lang makukuha kapag ikaw ay nag-register sa app. Maaari mo din na ipalevel ang mga pets sa pamamagitan ng pagpare sa kaparehas nito,
Pero kung nais mo naman na mag-upgrade pa upang mas marami pa kayong makuhang build tokens, ay pwede din naman kayong mag-invest sa tinatawag na X-Sprite, mga NFT monsters na pwede nyo din na may trade, at nakasale sila ngayon dahil may discount voucher kayong matatanggap kung mag-i-invest kayo. Bukod dyan ay mayroon silang pinakabagong feature na kung saan ay maaari kang mag-invest sa mga AI agent, at makapagmina ng mga crypto token, na maaaring maipapalit into cash. Maaari mo ding makita dito ang mga kasalukuyang presyo ng mga token upang masubaybayan mo ang iyong maaaring kitain sa pagmimina. Kaya naman kung interesado kayo ay maaari niyong gamitin ang aking gift code at referral code para may bonus na agad kayong matatanggap. Para sa gift code ay i-type nyo lamang ito, at para naman sa referral code ay i-type lamang ito. Limited lamang yan sa unang 2,000 individual kaya naman ay be sure na makuha mo agad ang slot. Iiwan ko lamang ang link sa description at comment section para ma-download nyo ang app. Maraming salamat. Sabi naman dito ni Moyong Yu na iyon ay base sa ginamit nitong kapangyarihan gamit ang kanyang kamao at ang 6 na tuldok sa kanyang noo. Bukod doon ay sinabi na din ng kanyang ama ang patungkol sa kanya, ngunit bigla na lamang itong nawala 18 taon na ang nakakalipas, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit ito nasa panig ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Nang bigla naman siyang inatake nito dahil sa lapit ng kanyang distansya dito, kaya naman ay napasabi siya na iyon ay ang Shaolin Dragon Claw, at inaatake siya nito na parang nais na paslangin, kaya naman ay agad niyang tinanong ang matanda na kung bakit siya nito inaatake dahil sa hindi naman sila magkaaway at nasa iisang grupo lamang ng Orthodox Muslim Alliance. Hindi naman siya sinagot nito, bagkus ay agad na umalis sa kanyang harapan, at mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng ating bida habang abala ito sa pagharap sa ilan sa mga kasama ng matanda. Sa isip ni Moyong Yu na ang mga mata nito ay walang kahit na anong emosyon at ang focus nito ay tanging nakatuon lamang sa demonic cult leader na si Qian Yuun, nang bigla naman itong may napansin sa kinakaharap na kalaban ng ating bida, dahil namumukaan niya ang teknik na ginagawa nito, at ito ay ang 16 Plum Blossom Swords. Nang napansin din nito ang isa pa at ito ay ang Needle Sword technique na mula sa Tang Sect, at ang isa naman ay gumagamit ng Tai Chi Sword style na alam niya na nagmula sa Wudang Sect, kaya naman ay napasabi siya na ang mga ginagawa ng mga ito ay ang mga secret technique na tanging ipinapasa lamang sa mga may purong dugo sa loob ng kanilang mga sect. Sabi pa nito na kung ganun ang kaso, ay ang ibig sabihin lamang nito ay ang mga lumalaban na ito sa demonic cult leader na si Qian Yuun, ay ang mga maalamat na mga mandirigma ng kani-kanilang mga sect na biglaan na lamang na nawala madaming taon na ang nakakalipas. Matapos naman na atakihin si Qian Yuun ng isa ay napasabi ito na hindi pa din siya ang kanyang hinahanap, kaya naman ay agad niyang pinagpira-piraso ito, at ganun din ang sa iba pa. Sa kabilang banda naman, ay habang papatakas, ay naiinis naman na napapasabi si Bayuk Ryo na ang kanyang Iron Ghost Squad ay nagawa ng matalo. Ang mga ito ay ang mga maalamat na mga martial arts master mula sa martial world, at nagawa nilang makontrol ang kanilang mga pag-iisip sa loob ng ilang dekada sa pamamagitan ng pagkukulong sa kanila, hipnosismo, at sa mga pagsasanay upang maging mga buhay na mga sandata na magagamit sa mga pagpaslang. Sabi pa nito na gamit ang ganong klase ng lakas, ay ang pagsakop sa buong Northern Sea Ice Palace at Muslim Alliance na nandoon sa lugar ay labis lamang na magiging madali sana. Nang bigla naman nitong naalala ang ating bida na si Qian Yuun, kaya naman ay nakaramdam ito ng labis na galit at inis. Kaya naman ay habang nagpapatuloy siya sa kanyang ginagawang pagtakas sa lugar, ay hindi naman ito mapigilan na mapamura, at mapasabi na kung ang mga bagay ay sa ganito lamang magtatapos, ay ang tangi lamang niyang matatakbuhan patungkol sa sitwasyon na ito, ay ang Blade Lord ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect.